Hindi natakot ang BIFAR at muling pinalagan ang mga Chinese. Nakipagpalitan pa to ng maiinit na radio challenge. Pinapalayas kasi tayo ng China Coast Guard sa kanila raw teritoryo. Pero giit ng BIFAR, kahit humarang pa kayo sa dadaanan ng aming barko, dediretso kami. Talagang hindi nagpatinag. This time nga naduwag ang mga Chinese. Ramdam na mga incheck na pag humarang sila, sasagasaan talaga sila ng barko ng BIFAR. E di ang ending walang nagawa ang mga Chinese. Coast Guard vessels at 103. Your vessels have entered the area near Chinese station Jiao. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard vessel 5103. This is BRP Datu Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over, which the Republic of Philippines has sovereign rights. You must declare overruled. Pero di lang China Coast Guard ang kumalaban sa BIFAR. Nagtawag pa to ng backup. Isang Chinese warship ang biglaang sumulpot at pinagbantaan na lang ang BIFAR. Pilit nga tayong pinapalayas dahil hindi raw tayo nagpapaalam sa Chinese authority. Sa kanila raw yun at obligado ang papasok doon na magsabi sa gagawin ng BIFAR. This is Chinese Navy warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Houtengjiao. You have entered the Houtengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Over. Hindi din umubra yan tulad ng China Coast Guard. Partida armado pa yan ng missile at kargado ng kanyon ang China warship. Parang pinapahiwatig ng BIFAR na kahit bombahin nyo kami, itutuloy pa rin namin ang paglalayag. Di lang nga 10 beses patawag-tawag at tinakaboy ng barkong pandigma ng China ang BIFAR. Pero nanindigan talaga ang BIFAR na kahit mag-dangerous maneuver pa ang China warship, dyan at dyan kami dadaan. Chinese warship, this is BRP Dr. Mapinit, a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vessel of the Philippine government conducting a lawful maritime patrol to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ, over which the Philippines has sovereign rights. You must declare overruled. Sinisisi ng mga Chinese na negosyante na US daw ang nagpapalala ng gulo. Sinusulsulan raw ang Pilipinas na awayin daw ang China. Nananawagan tuloy itong mga Chinese businessman kay Pangulong Marcos. Huwag magpauto sa Estados Unidos at magbalik loob na sa China. Coloring in such a way as if Dracula ang China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country in the whole world. Ayaw sila magulo, ayaw sila makaway. But pilitan mo, they'll be forced. But they will never be the first one to strike. Para itabi na namin yung mga misunderstanding so we can move forward towards investment, towards peace and security, and towards stability. Sinugundahan naman ni National Security Spokesperson Malaya ang akusasyon. Ang pakikipag-alyansa raw sa Amerika ay paraan lang ni PBBM para ipaglaban ng ating bansa. Kung wala raw ang tulong ng Amerika, baka matagal na tayong naging probinsya at utus-tusan ng China. May sarili tayong karapatan at walang pake ang China na diktahan tayo. Aiming kasi ng China is that nagpapagamit daw tayo sa Estados Unidos. May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam at tayo ay at dahil dito pwedeng paggera at masasama tayo sa gera, no? That is the position of China which the president clearly denounced. Natatakot ang China na humarang. Pumapalag na kasi tayo nung nakaraan. O di ba? Hindi humarang ang China ngayon. Kaya mas magandang may pagbakbakan na lang dyan sa mga Chinese. Mga takot din naman niyang mga inchik na yan. Kayo, pabor ba kayong ipagpatuloy ng pagpalag ng BIFAR at PCG? Ikomento sa baba ang salo.